we speak the word of God out loud, no? So, what does it mean? Pwede natin bigkasin ang mga salita sa Biblia to strengthen us or to fill us the feeling of braveness, no? Dahil ang word of God ay may pakinabang para sa ating lahat. Tulad na sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, sinasabi, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. No? Sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. No? Sinasabi rin po ng iba na live by the word of God. No? Mabuhay tayo sa salita ng Panginoon. Isabuhin natin yung mga salita. So, there's no reason that we can use the word of God, lalo na kung tayo po ay natakot. And one example po is, what if fear says that you are not enough? No? Sinabi ng tao, natatakot tayo dahil hindi tayo sapat, no? But the Bible says in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Him who strengthens me. No? Pwede po natin gamitin itong verse na to tuwing tayo ay nakakaramdam ng takot na hindi tayo sapat sa isang bagay, no? Na kaya mong gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay ang hirap gawin, no? Minsan napapangunahan na tayo ng takot, kaya hindi natin magawa. But when Christ is with us, we can do all things, no? At isa pang example is, what if fear says that you are alone? So, natakot ka dahil mag-isa ka sa buhay or mag-isa kang lumalaban sa iyong mga problema. But the Bible says in Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sa Tagalog, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang sa klolo sa kabagabagan. No? Ang Diyos ay nariyan para sa atin na laging natin dapat tatandaan. No? At those are the sample verses na we can use and say. No? Iba sa pakiramdam o sa feeling ng bawat isa yung bigkasin or magamit natin yung mga verses in the Bible. No? It helped us to regain the control of whatever happening, and it helped us overcome fear. Parang doon yung sense na nagiging panatag tayo in times of those na natakot tayo. No? Third point is pray with power. No? Power. Now, halos similar to sa first point natin na call the Lord. Pero dito, we have to pray sincerely and believing that the Lord can help us. No? Sinasabi sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog, huwag kayong mabalisat tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ay siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. No? Kung tayo man ay natatakot na sa ating hinaharap or future, we can always pray God and ask for His guidance. No? But in every prayer, natandaan po natin na we should have faith. Na nakasulat sa Matthew chapter 21 verse 22, sinasabi, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. No? So if you have faith, don't doubt. Don't be anxious or don't be afraid. No? Huwag kang mag-alinlangan, huwag kang mabalisa, at huwag kang matakot. No? Prayer is the tool for communication to God. And our fourth point is remember who you belong to. No? Tandaan mo kung para kanino ka. Ang takot ay lumiliit kapag alam mo na ikaw ay nasa Diyos. Pero para na nasabi or bakit? No? Sinasabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. No? It is very straightforward na sinasabi na fear not. And God is with us. No? He will strengthen us and help us. At sinasabi din sa Psalms chapter 7
27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. Now whom shall I fear? The Lord is a stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? No? If we are with God, no? Bakit pa po tayo matatakot? Ang Panginoon, ang ating kaligtasan, ang ating kaliwanagan, ang ating katibayan ng ating buhay. No? Kailangan na natin na lumapit sa Kanya at hindi lumayo. Tulad ng sabi ko nung una, na sa tuwing tayo ay natatakot o sa anumang bagay nating hinaharap o mga problema o pagsubok sa buhay. At una, niyo po yung story kanina na sinabi ko about David and Goliath. So even before, fear is a real thing na nangyayari sa mga tao. And yet, there's still a one man named David that stood up, no? Na may lakas na loob to fight Goliath and win over him. No? So si David is an example na pwede tingnan, no? We can be like David. He believes and has faith to the Lord. And yes, we are still human who is vulnerable and being afraid or weak. But we must always say that God is with us no matter what happens. No? May kailan po talaga ito. Bago po itong tapusin, just to wrap it up now. Let us just keep calm and trust the Lord. And remember, God is greater than fear po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ibalik po natin sa ating pagpapawid. Upang natin po ang ating pagtutunan po ng dinamay at pag-iisa. Patuloy po tayo sa ating gawain sa umakang ito. Saan po natin ang ating mga listeners sa team number 289. Awitin po natin. Dear Lord, we break the bread. Ready? Sing. Dear